Shout out, kamusta ka na? It's been a long time. Benjoy, Silvia La Torre, Maricel, sino pa ba? Silvia La Torre. Sino pa? Mga bagong pasok. Wow, galing Mr. naman. President. Yes, Senator Cayetano. Yung Ibeb lang, the President, best to be fair president. to Senate President Pro Temp and to the gentleman from Pampanga, I was going to say Yan na. I'm out of order in my Tony, shout out. in moving for a point of order because you cannot have a point of order without state. Ito lang mga kapsat, wait, bago natin umpisan, pakinggan na naman itong si... Tama ba? Oh, tama. Nasa tamang time frame tayo mga kapsat. Dito tayo naputol kanina. So, talagang makikita natin dito mga kapsat yung kulay, no? Na talagang todo, no? Todo ang depensa ni Cayetano, mga kapsat. Kasi nasasaktan sila eh. Kasi na minority sila, no? Hindi nila ma-accept na talagang itong pinupush na resolution ni Kiko Pangilinan, eh talagang wala silang magagawa. Tandaan natin, Robsat, ako po, 15 po ang pumirma dito. 15. 9 lang sila. So majority pa rin. Di ba, Sir Leonardo Ansag? Nako po. Pero tingnan nyo, makikita natin sa flow ng mga pinagsasabi ni Cayetano. Nako po, mga Robsat, makikita mo talaga ang kulay. O sige, ito na. Huwag natin pataglin. Here we go. Pasok. Eating. Why? Yeah. Why? Where is the Bilisan natin, what's ha? the basis so that the Pass forward natin ng konti. presiding officer can determine whether it's in order or out of order? At hindi man ako parating out of order, Mr. President, di ba? So I was just trying to explain to my good friend, Senator Pangilinan, we don't believe in what we're fighting for, moral ascendancy. So if we pass the resolution in its general form without saying the statements, if there are officials, again, Mr. President, ulitin ko ha, I'm not against Commodore Tariel. Ganyan din ginawa mo sa impeachment eh. Pinabilog-bilog mo hanggang sa napunta mo sa archive eh. Ako po. Problema kasi hindi kasi kayo pabor dito. Hindi ko maintindihan sa inyong kayong mga hindi pumirma. Bakit hindi niyo magawang pumunta sa side ng mga Pilipino? Putragis kayo. Talaga naman oo. For all I know, he did 1,000 good things. Pero yung isa na naka-uniforme siya na may caricature. Yun na lang eh. Puro ka caricature. Parehas kayo ni Marcoleta. Puro kayo caricature. Eh pati nga yung presidente rin ng Pilipinas, di ba? Ginagano din ng China. Kung ano rin pinapakita nila. Anak ka ng kamote naman, oo. Hindi. Bakit ba si Tariela lang ang tinatarget nyo? Ha? Imbis na sama-sama kayong lahat dyan ng mga senador na ipagtanggol ang Pilipinas. Putragis. Called for undiplomatic, hindi official yon. So I would rather, Mr. President, that we make it clear that we cannot vote on a resolution condemning state. Agoy! Yan na naman. Huwag daw mag-vote. Style nyo, bulok. Hindi, tuloy. Total, majority naman pumirma. 15. 9 lang kayo. Huwag kayong mangarap. Even if you say the nature of the statements without knowing the statement. Last point, Mr. President, the majority leader wanted to clarify, mali ata rinig niya. Ang sabi ko, in the 19th Congress, kaya unanimous yung mga resolution. Kasi klaro kung ano kinokondem eh. Yung water cannon, yung claims about territory, etc. And then yung reply ng Chinese embassy was, how do I put it? Kung baga parang patas, Mr. President, na ano. Pero dito kasi, Mr. President, simple lang po, no? Kung si President Bongbong kinarikature ng general ng China, pababalikin ko talaga yung ambassador natin pag hindi siya umangal. And pag sinabi nilang official yon, magbabago relationship natin. Pag sinabing unofficial, ibang usapan. So I understand the gentleman from Pampanga. He's talking about the statements of Senator Risa himself in the Chinese embassy. Mr. President, we're preparing for LEDAP tomorrow. We're preparing for the Blue Ribbon Report. I will support Senator Pangilinan's agricultural EDCOM style of agriculture. So we cannot take judicial notice, Mr. President, even in the court. Bakit? Porket ba resolution sa naggagawa ng China yan? Hindi nyo susuportahan? Ganun ba yung ibig sabihin? Ha? Eh kung may gusto kang itagdag, sige, isulat nyo na lang. Ganun na. Bakit kontra ka pa rin ng kontra? Anak ka ng kamote talaga, oo. Style mo talaga yan. Wala nang naniniwala sa'yo. Wala ka na mabobola. The gentleman from Pampanga said take judicial notice. What that means in court is that hindi mo nasusundin yung... Yes. Point of order. I did not say judicial notice, Mr. President. I don't know where that came I from. stand corrected, Mr. President. but he said obvious dahil sa nature. Hindi pwedeng ang obvious, Mr. President, because the resolution in its four corners should contain what we are condemning. No? If it's not there, it will be a bad precedent. So may I appeal to the gentleman from Pampanga. Sa lagyan natin nung kung ano yung statements. We don't have to put all. We will accede, Mr. President.
I will now read a number of statements from the official website and account of the Chinese embassy. in Wait, Yeah, Manila. sige, hold on, Your Honors. If you will be reading it into the records, are you going to put it as an amendment? No, If Mr. you President, are- just for the information of the because instead of attaching it, Mr. President, we will just place it on record so that that will suffice in terms of Sir being able President, to For provide reference. All for right. reference, Mr. All right. President. Let's do it that Mr. way. President, just for comfortability, I'd rather it be an annex or an amendment. Kasi pag binasa lang dito, Mr. President, mahirap eh. Kailangan pagka binunot Well- natin sa bills. Mr. President, it's an appeal. I'm not saying I'm totally correct. But if you look at future resolutions, Nakakita-kita. Bakit Kaya to sobra naman. Halatang halata. Bakit naman? No? Eh, yun na nga, di ba? Babasahin na nga yung mga pinagsasabi ng mga China eh. Ano bang problema mo? O di ba, hanap pa ng hanap. Kahit alam mo naman yung sagot eh. Putragis. be able to get the resolution and be able to judge it in its four corners. Mr. Hindi yung President. bubuksan mo pa yung record. So if we're condemning something, so for example, Mr. President, babalik rin ko I'm congratulating the Chinese ambassador. Baka naman i-congratulate ko siya na something na laban. Kahit ilagay ko doon, for his magnanimity. There are different interpretations of magnanimity, Mr. President. So I can shorten my interpolation so we can go to the amendments. But Yes, I was thinking of that. Why don't we terminate the period of interpellation and go into the period of amendments and therefore place that on record or an annex or something to that effect? Subject Will to you- style, Mr. President, if the good gentleman from Taguig and Pateros will be willing to adopt this subject to style after we manifest what will be included in the agenda, the addendum, Mr. President. Mr. President, I Because don't my concern, Mr. President, is the good gentleman, of course, that this is prerogative. If he wishes to request it, that a clean copy be produced, and therefore they can go through it, etc., then we will not be able to adopt it today, Mr. President. Maybe not even tomorrow, I don't know, because there might be another reason for Mr. us not to President. adopt it, Mr. President. All right, Mr. Senator. President, this is not a bill, it's a resolution. So the clean copy, we've done it before on the screen. Yeah, we can do Wala that. naman second, third reading, Mr. Alright. President. In fact, I'm offering to shorten my interpellation. Interpellation, I just have alright. one or two questions about the whereas clause and the resolution clause, Mr. President. Then, but Mr. President, it's not personal and it's not about this topic. Shout out, It's Ryan really about Ibanese. proper order in the resolution. Mas maganda isang bunutan ng resolution. We know what we're condemning. Yes, Mr. President, and we appreciate the points raised by the good minority leader, just as I hope he appreciates that this is the third request to postpone the matter in terms of voting. So I hope he understands Kaya we'd nga- like to vote on this matter already. Yeah. Mr. Mag-vote President, na. Hmm. Not to prolong, but why is there a request? Alam nyo, nagtataka ako sa mga kampo ng Duterte, dinidelay nila ang impeachment, tulad ng ginawa nila kay Lustay, dinidelay nila yung hearing kay Digong, na hindi naman nila kayang i-delay na. Ngayon, itong resolution tungkol sa China, dapat 2 weeks na ang lumipas. Pinapatagal pa din. Ay, bistado ang galawan. Alam na this. Sige talay. Request to postpone because we requested a hearing. And it's very interesting, Mr. President. Ang tinatch pa lang natin, Commodore Tariela, ang tinatch pa lang natin is kung may latches or tinatch pa lang natin certain things, Mr. President. Wala pa nga tayo dun sa territory at saka sovereign rights eh. Di ba? So in the view of the minority, we're not actually delaying. It's speeding it up by discussing it here. Because if you ask me, I'd rather we have a hearing on it. And again, to put it on the record, Mr. President, Putragis, magpapahiring ka pa, patatagalin mo pa. Gagawa pa kayo ng hearing. Sa tingin nyo, pag nag-hearing kayo, bibilis. Gawin nyo na, mag-voting na kayo ngayon. Putragis. magkakampi tayo pagdating po sa West Philippine Sea, South China. Ako, mga kabsat, magkakampi daw tayo pagdating sa West Philippine Sea. No? Action speaks louder than words. Kaya tandaan mo yan. Yung sinabi mong magbibigay ka ng 10K, action speaks louder than words. Hanggang ngayon, wala pang natutupad doon. Tapos ngayon, sabihin mo, lahat tayo magkakampi na pro-Philippines? Sino pinagloloko nito, Sir Leonardo, Rani Sierra, Ryan Quinese? Sabi nyo, magkakampi daw tayo pagdating sa West Philippine Sea. Kailan pa? Kung totoong magkakampi, dapat tapos na. Hindi na pinapatagal, putragis. Tuloy. See, Mr. President, the chairman of the Committee on Foreign Affairs, the Honorable Tulfo, asked for a ceasefire.
And I can see his two hats. As a senator, gusto niyang sagutin in the strongest manner the Chinese ambassador and embassy. But as the chairman of the Committee on Foreign Affairs, he has to have another hat, which is to look at the economic, the cultural, the tourism, Bidandan, shout and out, other things, Bidandan. Mr. President. So, hindi to pabilisan na mapasa ngayon because rest back na ito ng Senado eh. Ay, kinakabahan. Hindi to pabilisan para maipasa daw yung resolution. Bakit? Kinakabahan? Bakit? Tarantang-taranta na ba kung sino yung nasa likod ninyo? Nakapaw! So if it was an argument between Senator Risa, Senator Kiko, and the Chinese embassy, but if it's an argument between the Senate and the Chinese embassy, this escalates it, Mr. President. That's why I'm a little bit cautious on that. So if I have an argument, let's say, with Are you cautious or a little bit worried? Ano? Cautious daw siya sa mangyayari, Mabsat. Or baka naman kinakabahan na siya. the embassy of Israel or with Iran, same example, puno ng mangga, nag-aaway kami ni Senator Majority Leader, no? And kampi siya sa kanya yung isang gobyerno at nag-aaway kami. Once I filed the resolution, Mr. President, mabigat kahit na ito'y tinatawag lang na sense of the Senate. It's the Senate as an institution eh. So now the Chinese embassy has to deal with that all the way up their chain to the foreign minister, to the member of Politburo in charge of foreign affairs, to the president. So if the Chinese government does the same, it doesn't end to our ambassador. It goes to our foreign secretary. It goes to President Bongbong. So that's the reality there, Mr. President. But I don't intend to delay this I intend to exhaust the discussion, Mr. President. Yes, Mr. President, we understand the point raised by the good minority leader, except that, like I said, this has been postponed upon the request of this good senator 3 times already. Nako! That's Grabe naman yan. Cayetano, 3 times na palang na-postpone. Putragi, strike 1, strike 2, strike 3 na. Ay, grabe ka naman. why It's high time. I hope he understands when I'm appealing to him that hindi natin minamadali ito. Kung minadali natin ito, dapat hindi Noon pa pa. postponement na pumayag tayo. In good Yes. faith, Mr. President. Mr. President, iba lang definition namin minamadali kasi kung may hearing to, Ako pa, pinipilit pa rin niya yung hearing, mga kakabsat. Yung hearing, bakit pag nag-hearing kayo, bibilis? Ganyan din yung ginawa nyo eh. Hintayin natin yung decision ng Supreme Court. Kaya i-archive muna natin. Kamote. Alam na this, kabado na sila mga kakabsat. Tarantang-taranta na yung alam mo, ilan ba sila? 9. Di ba? Naka po, yung 9-dash line. Tarantang-taranta na. Putragi, Sir Leonardo. tatagal pero malalim ang discussion natin. Having said that, I understand where the senator is coming from dahil siya po ang may kasagutan. No? Thank you, Mr. Can I go President. to the point of the whereas clause that talks about the official duties and functions, no? So is it the official duty of Commodore Tariela to come out with a caricature against Ariela na the naman. Chinese president? Caricature na Maybe naman. What clause you're pertaining to? What number in the first page? The second one, Mr. President, the Philippine officials, including members, Senate, House, and other government, made pronouncements on matters affecting national security, maritime interest in the lawful performance of their official duties and functions. So, Mr. President, I've monitored yung kay SND, sa DND. I agree with some iba may question, kulang ako sa info. So, hindi ko na tinanong yon. And when SND speaks, he's the alter ego of the President. But when Commodore Tariela speaks, I want to know, is that for the task force? Is that for DFA? Is that for the Office of the President? Or is that for the Coast Guard? Because, Mr. President, official duties and functions, yun precisely ang tanong parate sa Department of Ministries of Foreign Affairs, kung official o hindi. And usually we answer. So eto bang mga caricatures na to ay kay Commodore Tariela lang? Or eto ba yung official policy natin? Yes, Mr. President, my understanding is the statement issued and the caricature that was presented was undertaken during a Track 2 event in St. Benilde. Track 2 would be a informal academic discussion, Mr. President. So in that sense, Mr. President, we see no reason why that should have been avoided, Mr. President. Mr. It's an President. informal academic discussion, Mr. President. Sir President, when you're a general, Commodore, wearing your uniform, hindi po track 2 or 1.5 yon. Tatanungin ka talaga ng embassy. So kung meron general sa China na pumunta sa Harvard University or sa University of Tokyo or kahit anong university sa China at may caricature ni President Bongbong,
hindi pwedeng ang sagot track 2 yon. Ang tanong, was that official or not? Diba? So sumagot na si Commodore Taliela, I will follow the President. The President has exercised patience and decorum despite standing up for the territory of our country. It's very important that we make it clear here. So if my staff, who is a member of the Senate, goes to a track 2, tapos may caricature siya ng kahit sino sa mga senador dito, papagalitan ko siya at sasabihin ko, subject ka ng Ethics Committee. Lalo kung naka-uniform siya at nakalagay Senate of the Philippines or Office of Senator Alan. I cannot answer you na this is democracy, Mr. President. Kasi may rules tayo eh. And they're representing the Senate. Now, if on their off time, they attend the rally for pro or anti-divorce, for example, no? Siguro pwede nating sabihin yan ay hindi official ng Senate, pwede. Pero pag nagsalita siya sa stand, tapos meron siyang caricature nung lahat ng senador na anti o pro-divorce, tapos naka-office of Alan Peter Cayetano, subject siya sa Ethics Committee natin, Mr. President. Hindi mo pwedeng sabihin track 2 yun. No? So, we Well, can... apart from that, Mr. President, if I may add, after that statement was released, Malacanang issued a statement. And Malacanang did not reject, did not castigate, did Tariela. not rebuke Commodore Tariela. So Tama. I will take it as that, Mr. President, na nagsalita ng Malacanang. Tama, nagsalita ng Malacanang. Actually, nagsalita na si Atty. Claire. Hindi nila kinokontra yung sinasabi ni Tariela. Anak ka naman ng kamote. O sige, tuloy. About the issue, and there was no condemnation or Yes, review tama. by Malacanang of the statement of Commodore Tariela. So I will take it as that, Mr. President. It is not, it is official, and Malacanang tacitly, impliedly, did not reject it, Mr. President. So we take it as official. Halatang halata yung baraha, If Benji, the oy. senator disagrees with it, as China disagrees with it, then that's he's free to do so, Mr. President. But Malacanang has spoken, and the Commodore Tariela, Malacanang has the President has supervision and control over members of the Coast Guard, including Commodore Tariela. If he found it objectionable, then maybe the course of action is for Malacanang, the Office of the President, to file Tama. the necessary administrative cases. Wala naman eh. Walang Ang pagkundi nagrereklamo na ng ang... China. Sir Tama. President, Sir Walang President, reklamo ang Office of the President o ang Coast Guard, Mr. President. Ang China ang nagrereklamo. Sir Yun! President, may I respond? Good. Yeah. Mr. President, the Filipino people ayaw ng bastos. Oh! Pwede tayo mag-disagree, pero Sino follow daw? the proper... Wow! Oh, ayaw daw ng bastos. Sino bang bastos? Cayetano. Sino bang nang bastos? Sige nga. Sino bang naputulan ng daliri? Chinese ba? Sino? Oh, tragis. Grabe na talaga mga kakabsat. Grabe na talaga Sir Romy. Ibang klase si Cayetano, no? Ibang-iba. Oh, pro-Pilipino daw yan, ha? Oh, tragis. order and decorum. And being a former Secretary of Foreign Affairs, ang trabaho ng DFA, hindi nga zero-sum game. Magkakampi tayo, walang question pagdating sa territory sovereignty. Nagkakaiba tayo ng approach, pero sana magkaisa tayo na pag mali ang ginawa ng isang empleyado, ay mali. Kasi nga maraming nanonood sa atin ngayon. So kung bukas maraming lalabas na Masyado silang nasasaktan mga kabsat sa ginawa ni Tariela. Samantalang ilang beses nang pinagtanggol ni Tariela, no? Napakaisa lang mga kabsat, no? Sabi nila, napakabuti mo. You do 1,000 times goodness. Nagkamali ka ng isa. Sige, sabi natin, nagkamali nga si Tariela. Pero, tandaan nyo, hindi lang yon minsan, no? Talagang sinupalpal din. Kasi nga, sumagot lang si Tariela. Kayo naman, ayaw nyong pakawalan. Nakatutok kayo kay Tariela. Naka-isolate kayo kay Tariela. Eh, kamusta naman yung pinaggagawa ng mga China? Ha? Eh, sagot din yung China eh. Alangan naman na ka. Basta-basta ka na lang tinatapunan o kaya hinahampas-hampas ka na lang. Wala ka nang gagawin. Ano ka? Gagawin ka na lang punching bag, hindi ka nasasagot. Ganun ba gusto mo mangyari? Anak ng titing talaga to. Oo, mga kabsat. Ibang klase. Nako ba? May sayad din, mga kabsat. Shout out sa mga bagong pasok. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Pasok! team, democracy yon. Pero kung staff mismo natin ang magmimim sa atin at dito sa session hall, tapos sasabihin natin, pwedeng gawin ng general, pwedeng gawin ng staff, mabigat po yun. Look at the official statement of DFA. At the same time, while the Philippine values debate on our difference in national position, the department recognizes the need for sober, professional, and respectful exchanges Christopher, in the public shout out. sphere.
such is not contradictory to national interest. Siyempre po, Mr. President, hindi pwedeng pangunahan ng DFA ang presidente. Alter ego lang yun, di natanggal yun. Exactly. Pero hindi exactly, Mr. President. Nanginginig ngayon. Nagkri-cringe ang mga taga-DFA kung sasabihin natin track 2 yan o track 1.5 at nagkri-cringe sila pag sinabing ang general ay pwede mag-caricature ng leader or flag ng ibang bansa. Because we are part of the United Nations. We are part of the civilized society. Hindi tayo fraternity na rumble na kahit anong gawin ng ating kasama pag mali. Sa resolution na to nakalagay dyan, Kung makapagsalita si Cayetano, akala mo concern, no, Mabsat, no? Akala mo na concern. Pero kung titignan mo, naku po, kitang-kita ang kulay, Cayetano. Hubad na hubad ka dito. Alam namin ang amoy mo. Tragis. Sige, tuloy. performance of their official duties. Bakit napakahirap nating sagutin kung official to o hindi? At kung Mr. mali, President, if I Mr. may. President, may I finish? I Kasi- allow the gentleman kasi to finish. sasagutin ko na yung point niya. You can answer after me. That is the Okay. decorum here. Do you want to see a meme? Oh, di ba? So, yun nga ang wala tayong bastusan. We follow the decorum, we follow the proper order. But ang sagot parate, China ang umaangal dyan. Wala po tayong angal sa ginagawa ni Commodore Tariela pagdating sa ating national territory. Wala tayong angal po sa ginagawa niyang information campaign. Wala po tayong angal sa pag-build ng Coast Guard, sa pag-aangal sa mga nangyayari tungkol sa skirmishes with the Chinese Coast Guard, no? Mr. President, sa Philippine News Agency, January 29, when asked about the President's stance on the West Philippine Sea issue, Yusek Claire Castro said, BBM wants the government to remain firm but in a diplomatic manner. Hindi po diplomatic. Mr. President, Senator Soto knows this. I've been at his side many times, but I've been in his face on the opposite side. When I was minority leader, siya majority leader. This is the first time I had the pleasure na siya ang Senate President ko because I was not in the Senate noon. But never ako binastos ng staff niyo, Senator. Even dito sa mga rumors, etc., pag lumapit ako sa opisina niyo, very diplomatic ang inyong opisina. And I hope my staff din. Sinabi ko rin sa staff ko yun, kahit anong away namin ng mga senador, hindi kayo pwedeng makialam. Nung nagsuguran kami ni Majority Leader, Sergeant at Arms at kapwa senador lang dito, walang sumugod na staff ni Senator Mix, walang sumugod na staff ko. Because may tamang order, Mr. President. So ang problema, maraming nanonood sa atin, bakit ba napakahirap sabihin na Commodore Tariela, 99.9% ng ginagawa mo, tama. Pero medyo sumobre. Medyo naging overeager ka. Hindi lang si President Xi yun simbolo ng China yun. Di ba? So yes, we're mad about their propaganda, we're mad about their threats, we're mad about what's happening, etc. But you don't want it to be an all-out debate about everything under the sun. You want talks on tourism. You want talks on OFWs. There's also hundreds of thousands of Filipinos in Hong Kong, in Macau, and kahit undocumented, marami din sa Shanghai, meron din sa Beijing. Di ba? So, we want that level of civility. Yun lang naman ang tinatanong. Can the Senate not condemn those who are to be condemned because mali kung paano kausapin, ituring, ipaglaban ang stand sa mga senador natin? Pero yung isa nating empleyado o kapwa-empleyado na Commodore sa Coast Guard, hindi ba natin pwedeng sabihin, Sir, we respect you, pero wag kang pupunta sa university naka-uniforme tapos ganyan ang presentation mo. Un-Filipino yun, medyo masama ang dating. Mr. Yun lang President, naman issue doon, yes, Mr. President. just to place it on record, para klaro din sa mga nakikinig. Walang banggit ni Commodore Tariela sa resolution. Tama. So, hindi ito tungkol Kay Tariela. Tariela. Tama. Kasi kung kay Tariela lang po tayo, medyo nalilihis dun sa... Yun na nga. Si Tariela nga, tinutukoy, ina-isolate lang nila kay Tariela. Yung resolution, hindi tungkol kay Tariela. Nako naman, oo. My goodness. mas malawig na usapin ng resolusyon. So walang pangalan ni Tariela, Commodore Tariela rito. Number one. Having said that, tinanong ang Malacanang at tungkol nga sa mga bitiw na salita ng mga opisyal. And I quote, when pressed whether the President stands by the statement of Philippine officials on the West Philippine issue, Castro said yes. So whatever our agencies are doing to fight for the interests of our country, that's what the President wants. And that's Yun! also what he has ordered. Yun! So if the President found Commodore Tariela's statement as unpalatable or unacceptable, then he should have said so. He did that. So having said that, again, I will reiterate, if he was wrong,
then Malacanang should have castigated him and reprimanded him. Malacanang, in fact, supported the statements of the officials, official Boom! statements. So I think we should support Malacanang's position, and we should support this resolution, Mr. President. Tama! Mr. President, to reply to that, number one, Malacanang said na yung Wala na mga kamsat. Ayaw talaga magpatalo ni Cayetano. Sino kaya ang sinusuportahan mo? Ano ka ba talaga, Cayetano? Ha? Sabi mo kanina, pro-Philippines. Ha? Ano pang pagdedebat? Kaya mo, alam nyo, kaya yung mga ibang bansa tumatawa kasi ang nag-aaway, Pilipino versus Pilipino, no? Mga senador ng mga ng Pilipinas. Ha? Putragis, nako pa. Kayo na mga kabsat, kitang-kitang kulay. Pro-Philippines daw sila. O sige, go. statements at stand ng bawat opisyal, lahat tayong question doon. Nagkakaisa tayo lahat. Lahat tayo nagsasabing atin to. Whether we mean atin to in terms of territory or whether we mean sovereign rights. Kung ang sinasabi ng gentleman from Pampanga, wala ang pangalan ni Commodore Tariela dito, so wag natin pag-usapan. Ang problema po, mali ang argument niya kasi walang pangalan ni isa dito sa resolution na to. Di wala tayong pinag-uusapan kahit anong opisyal ng Pilipinas dito. You know, sabi niya, Members of the House, Mr. President, Members as a Nako Secretary pa, State, Cayetano. Wala daw pinag-uusapan. Ay, my goodness. Iba na talaga to, Sir Leonardo. Rayo ni Canese. Benji, oy, iba na. konting decorum lang tayo po, di ba? Kasi maraming gagaya sa atin po dito. Ang nakalagay po dito, members of the Senate and the House and other government officials. Wala pong pangalan ang senador, wala pong pangalan ang congressman, pero meron other government officials. Hindi ba ho other si Commodore Tariela? That's why I was asking, when we talk about official duties and functions, linawin natin. So kung attending forums is part of his duty, I will support that. If his presentation is the Treaty of Paris, the amendments with the United States, the UNCLOS 1, 2, and 3, kung papakita niya yung arbitral award, kung papakita niya kung paano kinakawawa ang ating mga Coast Guard, then Ay, let's ang do dami it. na. Madami na, We have to pinakita na, inform kaya our paano people tapos more and na be on yan. TV programs, etc. Ang question, a picture paints 1,000 words. So, para mong sinabing, wala ka namang tinawag na magnanakaw. Pero yung caricature mo, nagnanakaw siya. Sinabi mo, wala kang tinawag na corrupt. Pero yung picture na nilagay mo doon, corrupt. So, reciprocity is basic Teresita Urbano, Sa shout out. Sa Tommy, Ministry Serafor's family, shout out. Foreign Affairs. Whatever we say here, the United States is watching, France is watching, Israel is watching, Palestine is watching. So I don't want these countries to do a caricature of President BBM and then sabihin nila, sabi naman nyo sa Senado, okay to eh. Di ba? That's why I'm clarifying. Official ba to? Hindi ba napakahirap sabihin ng hindi official yan? Kasi ang kasunod lang simple nun, wag siya mag-uniforme at wag siyang magpapakilala during that event na spokesman siya. Di ba? Ngayon, Mr. President, will his presentation be diluted in any manner if he didn't show that caricature? Hindi naman eh. Hindi naman. So, the gentleman keeps asking me about the other members of the House and Senate. Kung wala akong nakikita problema doon or hindi ko pa napag-aaralan yun, that's beside the point. Ang pinag-uusapan natin, what is all over the news na minomonitor ng lahat ng ASEAN countries. Minomonitor ng trade attaches nila. Minomonitor ng labor attaches ng iba't ibang bansa para makita ang Pilipinas ba? Ano ba values nito? Marunong ba to sa diplomatic hindi lang niceties rules to and everything, Mr. President. That's why, kaya humaba yung discussion, simple lang ang tanong ko Official duty ba ng isang general maglabas ng caricature ng Pangulo ng ibang bansa? Kasi obvious ang sagot doon, hindi. Hindi sagot doon kung ano sabihin ng Malacanang. Maraming sinabi si Duterte na sinabi ng Congress before, mali yun. Di ba? Hindi naman natin sinagot dito sa Senate na basta't sinabi ni Duterte, tama. Basta't sinabi ni Arroyo, tama. Basta't sabi ni Pinoy, tama. Hindi. Kaya nga may Senado May check and may balance. So pag yung isa sumobra, pag sumobra Supreme Court, may check. Pag sumobra Congress, may check. Pag sumobra ang executive, may check. Second, you have to look at the character, demeanor of not the office of the President, but the President himself. The President himself, hindi niya style to call out employees in public. Hindi niya style yun na ikaw tama, ikaw mali, mali. Di ba? But everyone knows na mali
natirahin mo yung pangulo ng isang bansa with caricatures na naka-uniforme, general ka pa. So, can you imagine, Mr. President? I'll give you an example. Si President Trump at yung North Korean president. Kasagutan sila. They went to name calling. So, tinawag ni President Trump na rocket man. Sumagot din si Kim Jong-un, no? Walang problema yun, Mr. President, kasi official yon. Kasi pag ginawa ng Pangulo yung international affairs, susunod na yon. So kung may mga opisyal ng gobyerno sinunod si Trump at tinawag siyang rocket man, which I think the White House spokesperson, I'm not sure the Secretary of State if they followed, but then nung nagkaroon ng meeting sa Singapore at nagkamayan sila at umiba yung asta ni President Trump, he was still firm, he still drew the red line, but hindi na niya ina-Alaska ang Pangulo ng North Korea. You expect na everyone beneath him toes the line. Sa atin nakita nyo naman po, kumakamay, lumapit ang Pangulo. Was that APEC or ASEAN, di ba? Just so that ma-communicate, may dispute tayo pero neighbors tayo. Di ba? Para ma-dispute, walang personalan to. For whatever purpose, I admired President Marcos for going near the Chinese president. And then may general ka, ganito nangyayari, tapos hindi kayang sabihin ng Senado, mali. So the gentleman from Pampanga expects the Senate to say na mali ang Chinese ambassador sa pakikisagutan kay Senator Risa sa kanya, pero wala tayong wherewithal, wala tayong pakialam, sabihin sa isang general, boss, mali ka naman kasi. Oh. So, hindi pwedeng pag senador, meron tayong immunity, mas mataas tayo sa iba, pag tayo tinira, rest back kagad ng Senate. Pero kapag ka-general, tama naman yung 99% niyang ginawa, kaya yung 1%, sabihin na lang natin, official din yon. Simple lang po tanong ko Is it in the performance of his official duty? Ang bigat po niyan kung sasabihin natin yes. It will ripple not only through our military, but it will ripple in time. And it's being watched by students who will be our future diplomats, Mr. President. So I cannot stand here and accept na yung mali pwedeng maging tama. Again, Mr. President, if it is rhetoric, president to president, we're uncomfortable with it, but it's part of the negotiating. So President Trump does that a lot. But once na tumigil siya, once nakamayan na, tigil na rin lahat ng nasa ilalim niya. Hindi man pwede ang sasabihin natin dito, ang mali ang presidente. Kasi siya, hindi niya binabastos ang Chinese president. So ang general ang tama, ang mali presidente. You cannot reconcile that. No, it defies logic, Mr. President. What the president does, the executive does, tayo sa legislative, pwede tayong mag-comment. Diyan magaling Pwede siya tayong paikot-ikutin ang niya. tama at mali. That's why, Mr. President, Paikot-ikutin I niya want to lang. know, sino-sinong official ba to? Sa Senate, sa House, sa interest nila. Kasi yung DND, medyo klaro yun. Nakita ko yung mga statements, etc. And yung DND, mismong si SND ang nagsasalita. So in behalf of the President yon. So kung gustong i-correct ng Presidente yon, i-correct niya. Hindi naman spokesman ng Presidente ang nakikipagdebate doon. Hindi naman spokesman ng DND. At sagutin man nila, sinabi na ni DND, yun din ang stand niya. Eto po, hindi. At yung DND po, despite my agreement or disagreement with the Secretary of National Defense, I haven't seen anyone in the DND come out with caricatures of generals of the opposing side or of the president of the other side. Our generals are officers and gentlemen. Is it too much to ask that yung pagiging officer and gentleman sa AFP, PNP, BJMP ay ganun din sa Coast Guard natin? Is it too much to ask a gentleman from Pampanga? Masyado bang malaking ask yon na, boss, paglaban mo Pilipinas pero wag tayong bastusin? Well, because the gentleman from Taguig finds it unacceptable, Mr. President, and therefore that is his position. We do not find that unacceptable, Mr. President, under the circumstances, particularly because China for the longest time has been aggressively, Yes, illegally it's been the longest time. encroaching on Hindi what- lang minsan, So if these statements are taken in isolation, perhaps Tama. we might be able to understand where the good gentleman is coming from, but it's not taken in Ina-isolate isolation. nila si It's not Tariela just Commodore Tariela's statement. It is, and the remarks of the Chinese embassy towards and reaction to his statement. It's also what the Chinese embassy has attacked the senators, congressmen, Tama. Mr. President. And if I may add again, this is not just an issue of Commodore Tariela. Let's not minimize the issue. We beg to disagree, and with all due respect, putting the issue simply as Commodore Tariela and his actions is minimizing the issue. And somehow, who benefits from minimizing this issue? China, Mr. President. Malamang. The good senator may not be his intention, but
Mr. President, Tumatawa ang from this China sa perspective, ginagawa from this, nangyayari ngayon. representation's perspective, minimizing the issue, disregarding or taking it in isolation, and Agree. Nakikipagdebate, mga senador mismo nag-aaway. Ngayon ang China, tumatawa na lang. O yan, nag-aaway na sila. Eh, paano ba naman kasi? Ipipilit kasi yung gusto. isolating Tariela's actions from the insults and the unparliamentary language of the embassy, threatening Magbotohan na, tama. our men in Mag-vote uniform. na Mr. sila. President, Parang matapos na. parang biglang hindi na pinag-uusapan lahat ng mga pangiinsulto, pananakot ng China dahil andito tayo naipid sa pagdepensa ni Commodore Tariela at kanyang mga kilos. I hope the good senator gets a broader or looks at it in a broader Tama. perspective, Mr. President. Mr. President, sino ho nagmi-minimize? Siya po ang nagmamadali. Ayaw niya mag-hearing. Kung magkakaroon ho ng hearing, Kanina pa lahat yung po ng hearing na issues, yan. Yung sinabi ng DND, yung ginagawa po sa Ayungin, Patatagalin mo pa, mag-hearing pa kayo. Gaga. yung pong ginawa po sa Scarborough Shoal. Absat, gagawa sila ng hearing daw. Yung kasi gusto ni Cayetano, mag-hearing daw sila. Gagastos na naman, gagawa na naman sila ng mga schedules, another gastos, di ba? Putragis, ibang klase ka talaga, Cayetano. Mag-vote na kayo ngayon nang matapos, nang magkaalaman kung sinong susuporta o hindi. Magkaalaman na. Aquino administration, Duterte administration, Marcos administration, yung pong hinanakit ng ating mga Coast Guard sa nangyayari sa kanilang araw-araw, sa mga nasa Pag-asa Island po, sa kakulangan po ng pondo. Lahat po yun madidiscuss natin. Paulit-ulit po ang gentleman from Pampanga na parang ako may kasalanan Hindi ba? na pinag-uusapan po si Senator Tariela, tinamad po sila na ilagay ang mga pangalan ng mga opisyal na sinasabi nila sa resolusyon. Kaya malinaw naman ang tanong ko, sino-sino tong mga opisyal? Ang alam ko lang si Commodore Tariela. Tapos sasabihan niya ako, I'm minimizing. Tapos babasahan niya ako ng paano mga taga-DND, paano mga para bang hindi ko sila kinakampihan. Bulok na yung style na yan eh. Agoy! Yung style na pro-China, anti-China, Agoy! pro-Philippines, anti-Philippines, no? Paulit-ulit na tayo dito, magkakampi tayo pagdating sa territory ng ating bansa. Sino ang naniniwala kay Cayetano na magkakampi tayo sa teritoryo ng bansa? Sino ang naniniwala kay Cayetano? Press 1. Sinong hindi naniniwala sa mga pinagsasabi at paligoy-ligoy ni Cayetano? Press 2. Talagang magkakampi daw, oh. Anak ng kamote, gusto mo nga mag-hearing, patatagalin mo pa. Gusto mo? Sino pinagluloko mo? Putragis. O siya, go! Kampi tayo pagdating sa sovereign rights ng ating bansa. May I ask this question? When the military decided to pave the way, to build a runway sa Pag-asa Yan, Island, puro to, was oh. there any objection Puro by to. any department in our country at that time? Well, Mr. President, with all due respect, Mr. President, I think we have exhausted. Mr. President, do we have closure here? Yes. No, Mr. President. Exhausted but I will- na, tama na, I would- sobra na. I would like to No, on one hand, Mr. President, respond sabi niya to further minimize ko. questions. Tama na. Tatanong naman ako ng ibang opisyal, ayaw naman sagutin. Sino nagmi-minimize? Mr. President, I have the floor. The I have the question- floor. Mr. President, point Decorum, taken, I have decorum. the floor, and I would like to manifest that we believe this has been exhausted. For 2 weeks, Mr. President, we have debated this, and I think we have ventilated the issue enough, and it is time for a vote, Mr. President. Yes, We no mag-vote longer, na. yield to questions, Mr. President. Mr. President, Majority Leader. Mr. President, before that, can I just reiterate Wala. my question? Go ahead. Kung hindi niya sasagutin, imamanifest Wala, guys. Natatakot ang mga minority na mag-voting na sila kasi alam nilang matatalo sila sa resolusyon. Kitang-kita naman kung sinong sumuporta dyan, di ba? 15. Ilan lang sila? 9. Wala. Panalo. Di ba? Wala na. Kabado. Sabi nga ni Cayetano, sabi ni Senator Kiko, let's vote now. This is pinatagal na masyado. 2 weeks nang pinapatagal. Let's vote now nang magkaalaman. Di ba, Sir Leonardo? Benjioy, let's vote now. ko lang yung sagot sa sarili kong tanong. Ang tanong ko po sa kanya, nung sinabi ng military, ganyan na nangyayari sa West Philippine Sea, lagyan na natin ng runway, ayusin na natin ang Pag-asa. Meron ba pong mga opisyalis ng kahit anong departamento sa ating bansa na registered a negative vote and advised the military not to do it?
If the good senator doesn't want to answer that, I will answer it. Mga taga-DFA. Ang sabi ng mga taga-DFA, during the time, this was the time of President Aquino, it will weaken our case. Because precisely, the racks, the features that are being reclaimed, etc., malakas ang kaso natin. Nasunod po yung military at tingin ko tama naman. But none of us told yung mga taga-DFA na pro-China kayo for having a different opinion. Nasasaktan siya. None of us. Why? Pro-China. Nasasaktan. Kasi iba trabaho ng DFA sa DND. Tinawag silang Iba trabaho pro-China. ng DND sa Coast Nasasaktan. Guard. So, Mr. President, dapat burahin na natin yung nagdi-discuss tayo ng maayos. Napikon ka sa statement ng iba, re-rest back ang senador. Buti nga, sinasagot kayo eh. Mas malaking insulto kung hindi kayo sinagot eh. Sinagot kayo, di magsagutan kayo, pero gusto nyo, buong Senado ang re-rest back nyo. Ako, kung may kadibate akong embassy, kami lang yun. Kung kailangan ko tulong ni Brother Robin or ni Senator Marcoleta, kakalibitin ko, tulungan. Pero hindi ako magfa-file ng resolution sa Senado para sa tulungan nyo kami, bugbog kami sa China. Tapos pagka hindi ka pumirma, pro-China ka. China lang ang lumalaki dito. Okay. We'll go to the corollary question there. I was going to ask the gentleman, ano ang ilan responsibilities natin under UNCLOS? Will the gentleman answer that or will I answer myself? So since the gentleman will not answer that, I will answer it myself, Mr. President. So under our maritime entitlements, meron din responsibilities doon. For example, Mr. President, managing our maritime resources. So walang problema yung non-life, for example, natural gas, di ba? Siyempre yung ecological balance lang dyan. Pero let's say fish, let's say yung mga coral reef. Trabaho ng Coast Guard siguraduhin na walang nagda-damage niyan. So kung ang Coast Guard natin at Coast Guard ng China ay nag-aaway parate, mahirapan silang dalawa na i-enforce ang mga restriction na nakakasira ng ating environment. That's why, in the past administration, everyone was allowed to speak except the Coast Guard because of the next responsibility, the prevention of life and there's a official term doon, but since walang taga-ano dito, prevention of loss of life and so may official term yan, Mr. President. Ang punto nun, kapag ka may barko halimbawa na lumulubog o nabangga o tinamaan ng bagyo, you cannot say no. You have to help. Diba? Magtutulungan kayo. So kung ang Coast Guard ng China at Coast Guard ng Pilipinas ay hindi magkasundo, kawawa yung ating fishermen. That's why unanimous yung ating resolution about water cannon. Our diplomats have been telling China the same thing. Mag-away yung iba pero wag yung Coast Guard natin. Kasi kung may fisherman ka rin na Chinese at may kailangan yan, tutulungan din ng Pinoy yun. Wala nang nationality pagkabuhay na. Di ba? So, two sides eh. On one side, we are advocating umayos naman yung Chinese Coast Guard. Pero kung papayagan natin, yung spokesman ng Coast Guard naman natin ang mambastos, hindi mangyayari to. So anyway, Mr. President, marami pang gusto sabihin, but siguro dahil may LEDAC tayo tomorrow, maraming importante. Ang question ko lang, Mr. President, paano yung amendments? Hindi ba natin ilalagay kung anong mga statement na to? Kasi paano natin pagbobotohan kung hindi natin alam kung ano yung mga statement na to at sino tong mga opisyal? This resolution is so general. Woohoo! It can mean anything. Mr. President, I'm not yet finished. You said you don't want to speak anymore, then don't speak. It's your privilege. But if you don't like what I'm saying, Mr. President, no, Will you please tapos na ako. Point of Tapos na order, ako. Mr. Please President. address the chair. Do not address I'm sorry for that, Mr. President. President. Yes, Mr. I'm sorry for that, Mr. Oh. We President. move to strike off the record the I withdraw that statement, Mr. Thank you, President. Mr. President. I apologize for that. All right, the statement is Yes. withdrawn. Perhaps what we can do is that let us then terminate the period of interpellation and open the period of amendment so that we Yun. can incorporate the amendments proposed if the sponsor So will moved. accept or not. I agree with you, Mr. President. Jordan. No objection. So move, Mr. Yeah. President. No objection. Majority Leader. Yes, but before we do that, Mr. President, there was a internal agreement between Senator Marcoleta and Senator Kiko Pangilinan to allow him to just give a brief manifestation before we act on the. Nako, si Marcolito you na can naman. already close the period of interpellation, the Yes. manifestation before the amendment, so that I'm we can so moved, Mr. facilitate. President, the period of interpellations be closed. All right, any objection? Hearing none, period of interpellation is closed. We recognize quickly for a manifestation Senator Rodante Marcoleta. Senator Good, Rodante Marcoleta is Marcoleta. recognized. Marcoleta, mga kabsat, pumasok na naman. O sige, tama. Dali. Bigyan natin ng grand entrance yan. Pulongges, shout out. Marcoleta, papasok. Dali lang.
Alright, mga kabsat, ito, nagbabalik po tayo. Ito, papasok si Marcoleta, mga kabsat. Pero bago yan, syempre, shout out sa ating mga nanonood. 100 plus na nanonood, mga kabsat. Shout out sa inyo. Baka naman, ha? Ilan na yung like natin? Huwag kalimutan mag-like. 93 likes pa lang. Gawin nyo ng 100, mga kakabsat. 100 plus kayo eh. Gawin nyo ng 100 yung like. 93 lang yung like natin. Nako pa, gawin nyo ng 100. Baka nakalimutan nyo lang mag-like, mga kabsat. Okay, papasukin natin itong si Marcoleta kung anong sasabihin niya. Pasok, Marcoleta.